Kabanata 741. Alam ko ito, Gerald. Dahil ba sa two-day outing sa Howard County, na inayos ni Marvin bukas ng umaga? Pumunta na ba kayong dalawa dito ng maaga? Panipi, tanong ni Mindy. Oo tama yan. Kaya lang wala pa si Marvin. Pumunta muna ako, para i-book lang ang room ng hotel. Anong pagkakataon na makita ka rin dito? Hindi ba't maaga kang nagpunta rito dahil lamang sa nais mong pasyalan sa paligid dito? Panipi, sumulyap si Gerald sa mga tanod na dinala ni Jasmine. Sinabi sa akin ni Marvin na gusto mo ang paglalakbay. Naisip ni Gerald na kapwa natuklasan ni Mindy at Jasmine na nandoon din siya upang hanapin ang dalaga. Ito ang dahilan kung bakit nag-alala siya saglit. Gayunman, ang pakikinig sa kanilang sagot ay napahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ay kinuha niya ang pagkakataong makawala sa kawit. First, ano pinagsasabi mo? Hindi naman kasi kami good for nothings. Kami lang. Panipi, inilibot ng tingin ni Mindy si Gerald. Nais niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit si Jasmine ay binaril ang isang tingin kay Mindy ng mabilis. Upang babalaan siya laban sa paggawa nito. Tila sinasabi niya sa kanyang mga mata, Mindy, anong nangyayari sa iyo? Bakit ang galing mo magsalita? Panipi, natanto agad ni Mindy na kumilos siya ng walang kabuluhan. Sa totoo lang, hindi lahat iyon kasalanan ni Mindy. Sa kabila ng katotohanang kapwa sina Mindy at Jasmine ay palaging napanatili ang isang cool at malayong pag-uugali, na intindihan nila ng mabuti ang bawat kaklase. Hindi nila ito malinaw na ipinakita, ngunit palagi nilang pinagtsismisan ng mga bagay na tulad nito tulad ng ibang mga batang babae alinman sa paglalakad nila pauwi, o kung nasa bahay. Talaga sila, tatalakayin nila ang mga nakakatawang bagay na nangyari sa klase. Ang mga gwapong lalaki na nakita nila at ang mga kalalakihan na kahit hindi gwapo, ay napakaganda sa kanila. Pinagtsismisan nila ang halos lahat ng kaklase. Hindi mahalaga kung gaano kapansin-pansin ang kanilang mga karanasan, sila ay mga batang babae pa rin sa buong buhay. Sa kasalukuyan, ang kanilang paksa ng talakayan ay tungkol kay Farrell. Pagkatapos ng lahat, sila ay medyo na-expose sa kanyang tunay na pagkatao. Naging pamilyar sila kay Gerald. Pangalawa, ang damdaming ibinigay ni Gerald sa kanila ay malinaw, na walang maihambing sa ibang mga lalaki. Bahagi ito ng dahilan kung bakit laking gulat ni Mindy ng natural niyang masimulan ang isang pakikipag-usap kay Gerald ng walang kahirap-hirap. Dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig. Sa kabilang banda, sinulyapan lamang ni Jasmine si Gerald bago umakyat sa itaas kasama ang kanilang mga alipors. Natarante si Gerald. May kakaiba. Kung pinalo ako ni Jasmine dito at nakita muna ang maid, dapat umalis na siya sa lugar na ito, hindi. Kudlit. Bakit nandito pa rin siya sa Howard County? Kung hindi si Jasmine ang naglayo sa dalaga na iyon, sino ito? Mukhang kakailanganin kong maghintay para sa pagbabalik ng aking mga nasasakupan bago ko malaman ang higit pa tungkol sa mga nakakatawa na detalye ng sitwasyon. Jasmine, I'm really sorry. Masyado akong nasasabik na pigilan ang sarili ko ngayon lang. Hindi ako makapaniwala na kinausap ko si Gerald tungkol sa maraming bagay. Panipi, pagkapasok nila sa silid, hinawakan ni Mindy ang kamay ni Jasmine. At sinabi, ayos lang, mag-ingat sa susunod. Bagaman mayroon kaming higit na kalayaan ngayon kumpara sa nakaraan, kailangan pa rin nating panatilihin ang isang mababang profile. Panipi, mapait na ngumiti si Jasmine at sinabi, alam ko, hindi ko talaga uulitin ang aking pagkakamali sa susunod. Panipi, inilabas ni Mindy ang dila. Ang misyon na ito ay malinaw na mapanganib ngunit na kaya naming malampasan ito ng walang pinsala. Gayunpaman, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ang tigas ng ulo niya. Napakahalaga sa kanya ng kahon na iyon. Saan natin ito mahahanap? Jasmine, ano ang susunod mong plano na gawin? Panipi, tanong ni Mindy, ngunit binigyan ulit ni Jasmine ng sulyap si Mindy. Mindy, nagsisisi, talaga ako sa pagsama mo sa akin. Bakit mo kailangang sabihin ng malakas ang lahat sa tuwing mag-ingat na ang mga pader ay may tainga? Panipi, muling inilabas ni Mindy ang dila niya bago niya tinakpan kaagad ang kanyang bibig.
Mula ngayon, nais kong ipagpatuloy ang aking dating sarili at maging malamig at malayo. Wala na akong masyadong sasabihin. Simula ngayon, panipi, sabi ni Mindy. Kabanata 742. Hindi mo kailangang maging ganoon. Upang maging lantad. Ang pagsubaybay sa isang bagay ay madaling malabo. Ang pinag-aalala, kung ngayon ay talagang may isa pang pangkat ng mga maimpluwensyang tao na nagbabahagi ng parehong hangarin sa amin, tulad ng kung iyon ay hindi sapat na masama, tila ang kanilang antas ng kadalubhasaan ay katumbas ng mga propesyonal, na mayroon tayo sa aming koponan. Iyon ang kailangan kong mag-alala, panipi. Ipinamasahe ni Jasmine ang kanyang kilay habang sinabi niya, mukhang mauna na kami sa kanila. Ngunit hindi ito kapaki-pakinabang. Tulad ng iniisip mo, nasa labas kami ngunit ang aming mga kaaway ay nakatago pa rin sa amin. May posibilidad na maglunsad sila ng isang sorpresang atake sa anumang sandali. Masahol pa rin, ang aming pamilya Fenderson ay maaaring mailantad ng ganoon, ni hindi natin alam kung sino sila. Iyon ang dahilan kung bakit ako ay kumikilos ng malungkot at pagkabalisa sa lahat ng ito habang panipi, haha, ganoon ba? Ngayon madali ang busy, may paraan ako, panipi, masayang sabi ni Mindy. Ikaw, ngumiti ng bahagya si Jasmine. Jasmine, baka isipin mo na ako ay isang batang babae na walang pakialam, ngunit medyo matalino din ako. Ito ay higit pa mas kaunti tulad ng werewolf game na gusto kong maglaro. Panipi, sabi ni Mindy. Umiling si Jasmine. Hindi ko maintindihan. Napakadali. Sa kasalukuyan, hindi ka ba natatakot na ilantad ang iyong sarili ng higit? Maghanap tayo ng isang bagay upang maitago ka. Pagkatapos nito, maaari nating pukawin ang pagkalito sa kanilang mga ranggo. Sa ganoong paraan, may tatago ka sa dilim. Ang aming pamilya Fenderson ay maitago din sa kadiliman. Kailangan mo lang kumilos sa dati mong ginagawa. Panipi, sabi ni Mindy. Ang sinabi mo ay medyo lohikal. Ibig mong sabihin ay hindi namin kailangang salakayin ang aming utak upang labanan ang pangkat ng mga tao. Gayunpaman, kailangan nating maghanap ng ibang tao upang kumilos bilang isang ruse. Maaari pa tayong magkaroon ng pagkakataong maakit ang mga taong nagtatago sa dilim sa una. Panipi, mabilis na naabutan ni Jasmine. Hinawi ni Mindy ang mga daliri. Bingo! Ayan yun. Ngunit saan tayo dapat makahanap ng taong tulad nito? Sino ang pinakaakma upang may palayo ang atensyon ng iba? Panipi, pinag-isipan ito ni Jasmine. Umiling si Mindy habang kumalabog ang utak niya. Ngunit di nagtagal, sinampal ni Mindy ang noo. Haha, alam ko kung sino ang dapat nating hanapin. Panipi, sabi ni Mindy. Walang magawa na sinabi ni Jasmine, sasabihin mo ba Gerald? Tama iyan. Hanapin natin si Gerald. Siya ang pinakaangkop na tao para sa papel na ito. Jasmine, bakit hindi mo ito tingnan sa ganitong paraan? Pinag-usapan nga namin ang tungkol kay Gerald dati. Sa kabila ng kanyang gwapo at kaakit-akit na hitsura, medyo siya din ay isang dork. Sa kabila ng pinapanatili niyang mababang profile, sobrang mayaman siya, na hinulaan ko ang dahilan kung bakit alam niya ang maraming kilalang tao sa lalawigan ng Salford. Iyon ang tunay na taglay na kalamangan ni Gerald. Kung iyon ang kaso, baka abutin ni Gerald ang ating mga kaaway. Kung siya ay sumulong, tumango si Jasmine. Totoo ang sinabi mo. Matapos pag-isipan ito, si Gerald ay talagang ang pinakaangkop na tao. Ngunit ito ay medyo mapanganib din. Tama ba na mapasama siya dito? Bukod, papayag ba si Gerald na gawin ito? Panipi, napangisi si Mindy. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Panipi, umiwas ng tingin si Mindy ngunit malinaw na may balak siyang gumagawa ng tahimik. Nang dumilim na ang kalangitan sa labas ay sumulyap si Mindy sa pintuan ng silid ni Gerald. Walang nakaharap na problema si Mindy nang magtanong tungkol sa kung saan tumira si Gerald. Kumatok siya sa pinto. Binuksan ni Gerald ang pinto at tumingin. Bakit ka nandito? Medyo nagulat siya. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan na ang isang Ice Queen ay lilito na nakatayo sa harap niya sa oras ng araw na ito. Napangisi si Mindy. Nagulat ka ba? Napunta ako upang salubungin
Dahil may kailangan ako ng tulong sa iyo. Panipi, sabi ni Mindy, kailangan mo ng tulong ko sa isang bagay. Si Gerald na alam ang kanilang tunay na pagkatao ay walang ginawa. Upang makatulong, sa halip, dagdag pa ito sa kanyang pagkalito. Nang marinig niya ang pahayag na iyon. Sa lohikal, kung sila ay talagang kabilang sa pamilya Fenderson, dapat na magawa ni Mindy ang anumang nais niyang gawin nang walang labis na hadlang. Oo, totoo. Hindi maginhawa na pag-usapan ito dito. Umakyat na, tayo sa aking silid. Sabi ni Mindy, gusto mo bang pumunta ako sa iyong silid? Ito ay tulad ng isang huling oras. Sa palagay ko hindi isang matalinong paglipat ang dapat kung gawin. Panipi, nagtatakang sabi ni Gerald. Kabanata 743. Tayo na, masyado mong iniisip ito. Panipi, diretsyong hinayla ni Mindy si Gerald palabas ng silid. Medyo na-curious din si Gerald. Bakit? Gusto ba akong makilala ni Mindy? Tungkol saan ito? Kudlit. Pagkapasok nila sa silid, sumenya si Mindy na isara ni Gerald ang kanyang bibig. Mindy, bumalik ka na ba? Sa sandaling iyon, narinig nila ang boses ni Jasmine mula sa banyo. Pagkatapos nito, binuksan ni Jasmine ang pinto at lumabas ng banyo. Sa susunod na sandali, natigilan si Gerald sa nakita. Nakita niya ang itim na buhok ni Jasmine na maluwag na nakasabit sa leeg niya. Sa sandaling iyon, siya lamang ang nakasuot ng pangitaas na pajama, at ang kanyang patas at curvaceous na mga binti ay nakalantad. Malinaw, kagagaling lamang niya sa shower. Ginagamit niya ang tuwalya upang matuyo ang kanyang buhok nang kausapin niya si Mindy. Ang ikinagulat niya ay ang paningin kay Gerald na nakatayo sa gitna ng silid, nakatingin sa kanya na nakabukas ang mga mata. Ang cute na mukha ni Jasmine ay namula agad. Agad siyang bumalik sa banyo upang magtago. Tiyak, hindi pa siya lumilitaw ng ganoon sa harap ng sinumang lalaki, kahit noong bata pa lamang siya. Palaging naramdaman ni Jasmine ang mga bagay na nauugnay sa pag-ibig at ang hindi siguradong ugnayan sa pagitan ng lalaki at babae na maging hindi madaling unawain na mga konsepto. Ito ay dahil hindi siya nagkaroon ng maraming pakikipag-ugnay sa anumang kalalakihan. Sa sandaling iyon, siya ay naging labis na kinakabahan. Nagtago siya sa loob ng banyo, at ang puso niya ay pampang laban sa kanyang ribcage. Mindy, bakit mo siya dinala sa aking silid? Narinig nila ang boses ni Jasmine mula sa banyo. Napasimangot siya, dahil sa kahihiyan. Haha, ano ang problema nito? Paano pa namin makukuha si Gerald? Natulungan kaming lumabas. Panipi, bagaman ang bilang ng mga kaganapan ay hindi tulad ng inaasahan ni Mindy, mabuti pa rin. Sa kanyang isipan, dapat ay diretsyo na si Gerald sa eksena kung saan naliligo si Jasmine habang hubad na hubad. Bagaman alam ni Jasmine na si Mindy minsan ay gumagawa ng mga bagay nang hindi iniisip ang mga bagay, hindi maasahan ang paglalako ni Mindy ng ganoon. Napangisi si Mindy. Okay, hindi na ako maglalako. Gerald, hiniling namin sa iyo na pumunta dito dahil kailangan talaga namin ang iyong tulong sa isang bagay. Sa kasalukuyan, ikaw lang ang isa sa lahat ng aming mga kamag-aral na may mga kakayahang gawin ito. Panipi, sabi ni Mindy. Sa sandaling iyon, si Jasmine ay nagbago sa isang mahabang damit. Lumabas siya ng banyo. Matapos niyang masulyapan si Mindy ng mahigpit, sinulyapan niya si Gerald sa halip malungkot. Medyo awkward si Gerald. Hinawakan niya ang kanyang ilong at tinanong, ano ito? Sa totoo lang, medyo simple lang. Kailangan ka naming kumilos para sa aming ngalan. Panipi, nagpatuloy si Mindy, hindi mahirap para sa iyo. Bukod, may kamalayan ako sa iyong nakita ngayon lamang. Kung hindi mo nais, natulungan kami kahit na alam kong may kakayahan kang gawin. Ito, paano mo maaring makabawi kay Jasmine para sa iyong nagawa? Panipi, Mindy, anong uri ng kalokohan ang sinasabi mo? Sinabi ni Jasmine na nagbitiw sa tungkulin. Mapait na ngumiti si Gerald. Sa totoo lang, balak niyang tulungan sila. Iyon ang pinakamagandang pagkakataon na lumapit sa kanila. Bukod, malamang na ang kasambahay ni Zara ay kasama nila sa ngayon. Grabe ang gusto ng pagkakataon ni Gerald. Sa sandaling iyon, tinanong niya, sabihin mo sa akin. Ano ang gusto mong hanapin ko? Panipi, ayos lang.
Naalala ko na gusto ng mga kaklase namin na pumunta dito para magbiyahe bukas. Paano naman dalhin kasama ang ilang maaasahan at may kakayahang mga tao? Pagkatapos nito, magkakasama kaming pupunta sa isang lugar. Ganun lang ka-simple. Siyempre, ikaw ang gagampanan sa papel na iyon at hanapin ang tukoy na item para sa amin. Panipi, sabi ni Mindy. Tumigil sandali si Gerald. Tila imposible para sa kanya na malaman kung ano ang tinutukoy nila. Marahil ay hihintayin niya hanggang makita niya ito mismo upang malaman kung ano ang pinag-uusapan nila. Kabanata 744. Tumanggo naman si Gerald. Sigurado, pagkaalis niya ay kinurot ni Jasmine ang tainga ni Mindy. Ikaw, bakit ikaw? Masamang babae ka. Sa kabutihang palad, salamat sa. Ngayon ay nasa tuktok ako. Kung hindi dahil dyan, tiyak na. Makikita mo, panipi, nang maisip ni Jasmine ang alang-inang sitwasyon na natagpuan niya. Ang kanyang sarili sa ilang sandali lamang, doon lamang nagsimula. Ang paghawak sa kanya, wala siyang ibang ginawa kundi ang sama ng loob kay Mindy kasunod ng kanyang ginawa. Ayan, doon, hindi ko nagawa ang aking misyon. Tama naman ang kutob ko. Gusto ka ni Gerald. Sigurado akong hindi mo namamalayan ito. Ibig kong sabihin, ang kanyang mga mata ay halos lahat sa iyo. Panipi, how dare you bring it up again? Papatayin kita hanggang sa mamatay. Panipi, sa isang manor, mayroong humigit kumulang 5 mga mamahaling kotse na gamulong sa mga pintuang harapan. Pagkatapos nito, isang pangkat ng mga tao ang nag-file mula sa kani-kanilang mga sasakyan at dumiretso sa pasukan ng gusali. Master Yael, lahat ng mga tumutulong ay narito. Ang isang tao na mukhang mayordoma ay pinangunahan ng grupo ng mga tao sa engranding gusali. Master Yael, masarap akong makilala. Maaari mo bang sabihin sa amin kung bakit hiniling sa amin ni G. Long na pumunta dito? Panipi, ang taong nagsalita ay isang dayuhan. Ngunit ang kanyang mga mata ay mabangis at malamig. Tila halos kung ang kanyang emosyon ay sinakaw hanggang sa mamatay noong unang panahon. Siyempre, sigurado akong sinabi sa iyo ni Eunice ang tungkol dito bago ito. Ngayong nandito ka na lahat, kailangan mong pakinggan ang bawat utos ko. Hayaan mo akong prangkahan kita. Kinakailangan ko ang iyong tulong sa pag-agaw sa isang tiyak na individual. Panipi, si Master Yael ay si Yael Skyler. Sa sandaling iyon, lumitaw siyang malubha. Ang butler ay nag-abot ng litrato sa taong lumitaw na pinuno ng pangkat. Babae lang naman. Master Yael, kailangan mo bang makisali sa maraming tao dito? Panipi, ang kabataang lumitaw na pinuno ay inilagay ang litrato sa isang hindi kasuklam-suklam na ekspresyon. Ang pagmamaliit sa iyong kaaway ay magdadala sa iyo kahit saan. Ang babaeng ito ay hindi malalapitan kahit na nagpadala kami ng higit sa 100 malakas ngunit ordinaryong mga kalalakihan. Panipi, sinabi ni Yael, bukod dito, kailangan mong gumamit ng ilang mga taktika upang linlangan siya na nasa ligtas na bahagi ng mga bagay. Siyempre, kailangan mo lamang siyang dalhin sa itinalagang lugar. Ako na ang bahala sa magpahinga. Panipi, ang ilang mga mamamatay tao ay nagkatinginan sa bawat isa. Tapos, tumanggo sila ng bahagya. Floyd, pumunta ka at maghanda para sa kanilang kaayusan sa pamumuhay. Oo Master Yael. Pagkaalis nila, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa isang madilim na sulok ng silid. Isang kalahati lamang ng kanyang mukha ang nakikita, ang iba ay nabalot ng kadiliman. Tumawid siya sa mga braso sa dibdib. Julian, kailangan ba talaga na umasa ako sa mga lalaking ito? Kung gaano katindi ang babaeng iyon, mas madali kaysa sa ABC na iluhod. Kusya, panipi, sabi ni Yael na may galit na tono. Tama ka, ngunit hindi sa kabuuan. Kung ang pangyayaring ito ay isiwalat sa pamilya Fenderson, ang pamilyang Skyler ay hindi may iwasang mapunta sa isang masamang oras. Marunong lamang na gamitin natin ang mga lalaking ito upang mapakinabangan tayo. Panipi, sinabi ng matandang iyon. Totoo yan, ngunit nagtataka ako kung ano ang nangyayari sa pamilya Fenderson. Hindi ba dapat na grounded si Jasmine sa lahat ng oras? Nakakagulat, pinayagan nila siya na pumunta sa Howard County para sa isang bagay.
Nagtanong ang aking mga sakop. Tungkol dito at tila, narito sila upang maghanap para sa isang bagay. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap nila. Panipi, sinabi ni Yael, ngunit hiniling sa akin ng aking ama na. Imbestigahan ko ito ng lubusan. Jasmine, hindi mo pa ako pinahahalagahan, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Sa oras na ito, nanunumpa ako na gagawin kitang babae. Panipi. Naisip niya tuloy ang araw na sinampal siya ni Jasmine sa harap ng lahat. Ang masakit na sensasyong iyon ng kahihiyan ay agad na nilamon siya. Ngayon, makakalikha siya ng kaunting problema para sa pamilyang Fenderson kung inagaw niya si Jasmine. Bukod, ang isang mahinang punto ay nagsiwalat na mismo kay Yael para siya ay pagsamantalahan at makalusot sa pamilyang Fenderson, si Mindy. Ito ay, tulad ng sinasabi nila, pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Tama si Julian. Maaaring maitago siya sa dilim ng natural kung humingi siya ng tulong kay Eunice mula sa Yanken. Maaari rin siyang kumilos alinsunod sa mga pangyayari. Parehas na matagal nang magkakilala sina Eunice at Yael. Pagkatapos ng lahat, kapwa sila maaaring maituring bilang sikat na mayamang mana, likas sa kanilang pakikipag-usap ng madalas sa bawat isa sa nakaraan. Sa sandaling iyon, isa pang marangyang kotse ang gamulong upang huminto sa labas ng pintuan. Tumingin si Yael sa labas. Ngumiti siya ng mahina at sinabi, si Eunice ay dumating. Yael, matagal na ang tagal mula nang huli kaming magkakilala. Kumusta ka? Bati ni Eunice habang straighting papunta sa gusali ng may kumpas na 2 kamay sa kanyang bulsa. Kabanata 745. Eunice, sa katunayan, matagal na ang panahon mula nang huli kaming magkita. Natuwa ako nang sinabi mong pupuntahan mo ako. Bulalas ni Yael na may nakangisi ng ngiti nang makita niya si Eunice. Nga pala, kamusta ang mga magulang mo sa bahay? Nagkaroon ng isang oras kung saan ang aking matandang lalaki ay patuloy na yumayakap sa akin upang pumunta sa Yanken upang bisitahin ang iyong ama. Panipi, salamat sa pagtatanong, Yael. Ayos lang sila. Panipi, sabi ni Eunice. Sumenya si Yael na umupo na si Eunice. Anong nangyari? Narinig kung pinarusahan ka ng tatay mo. Ibinagsak ka ba niya ng kalahating buwan? Panipi, ayokong pag-usapan ito. Naiinis ako sa tuwing pinag-uusapan ko ang pangyayaring iyon. Siya nga pala, Yael, pag-usapan natin ang tungkol sa iyong relasyon. Sinama ko ang aking mga kalalakihan. Naniniwala akong nakilala mo rin sila. Lahat sila ay mula sa Hilagang Afrika, at lahat ng mga dalubhasa sa kanilang sariling larangan. Panipi, nakilala ko sila ngayon lang. Eunice, sasabihin ko, hanga ako. Panipi, mabuti. Pagkatapos ay ipagdiwang at ipanalangin natin ang tagumpay ng iyong misyon bukas. Panipi, kinabukasan, dumating din si Marvin at ang iba pa. Ginawa ni Gerald ang kinakailangang kaayusan kagabi, at hiniling niya kay Marvin na isama ang 5 maaasahang lalaki. Seryosong tinatrato ni Marvin ang kanyang mga salita syempre. Ipinagkatiwala niya ang tungkulin na akayin ng grupo ng paglilibot sa isa pang mapagkakatiwalaang kamag-aral habang siya at ang iba pang-5 lalaki ay sumama kay Gerald. Malinaw na tinalakay ito dati nina Jasmine at Mindy. Dahil sa kumilos sila tulad ng kanilang nakagawian na sarili ay hindi nakausap si Gerald. Ipinagpatuloy nila ang pagpapanatili ng malamig at malayong hangin sa kanilang paligid. Dumating din si Isabel. Mayroong isang matinding pagbabago sa kanyang pagkatao kung ihinahambing sa kanya mula dati. Una, hindi siya kumapit kay Fabian at sinaktan siya tulad ng ginawa niya sa nakaraan. Sa halip, mamula-mula ang kanyang mukha kapag sinilip niya ng mahiyain si Gerald paminsan-minsan. Hindi alam kung ano ang sinabi ni Gerald kina Maya at Isabel sa araw na iyon, ngunit si Isabel ay ganoong kumilos simula noong araw na iyon. Ngunit malinaw, hindi siya pinansin ni Gerald. Bati niya kay Marvin. Pagkatapos, naghanda silang 5 na magpaalam sa kanilang mga kaklase bago umalis sa isang lugar na tinatawag na Winterbourne Village. Tumigil ka na, Marvin. Gerald, saan ka pupunta? Ano ang gagawin mo? Bakit hindi ka sumama sa amin? Panipi. Bago pa man umakyat si Gerald sa gas pedal, isang batang babae ang
Sumugod sa kanilang sasakyan. Kitang-kita siya. Hindi ka ba masyadong nosy? Kailangan bang iulat namin ang lahat ng ginagawa namin sa iyo? Panipi, tanong ni Marvin. Alam kong nag-aartista kayo nang nakita ko kayo sa sasakyan ngayon lang. Lumalabas na talagang pupunta ka sa ibang lugar. Mayroon bang isang bagay na masaya na hindi mo nais na kasama namin ang pagtag? Panipi, galit na sabi ni Stella. Ninakaw niya ang isang tingin kay Gerald habang nagsasalita. Gusto niyang makita kung nakatingin sa kanya si Gerald. Ngunit ang dalawang kamay ni Gerald ay nasa kanyang bulsa habang nakasandal siya sa malambot na upuang katad ng kanyang mukhang Mercedes-Benz na mahal. Hindi man siya interesado sa kanya sa malayo. Hindi mapigilan ni Stella na makaramdam ng bahagyang pagkabigo. Minsan, ang mga damdamin ng isang tao ay kakaiba, hindi malinaw at hindi mahulaan. Sa una, si Stella ay kumilos pareho kay Isabel. Wala man lang siyang pakialam kay Gerald, walang iniisip sa kanya. Kung hindi masaktan ng damdamin ni Gerald si Isabel, may iwan sana siya ni Stella ng mag-isa, ngunit ang hangarin niyang gumawa ng hustisya para kay Isabel ay napakahirap hindi pansinin. Ngunit pagkatapos ng nangyari sa paglaon, isiniwalat na si Gerald ay talagang mayaman sa lahat. Mukhang mayroon din siyang magagandang koneksyon. Ganap na nagbago ang kanilang pangunawa sa kanya. Si Gerald ay si Gerald pa rin. Ngunit si Stella ay nanatiling higit na walang malasakit anuman ang nangyari sa kanya. Ngunit ngayon, sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, medyo magagalit siya tuwing hindi niya siya pinansin. Tila mayroong isang bagay na mali sa kanyang buhay, tulad ng isang bagay na malalim sa loob niya ay walang balanse. Nang umagang iyon, lumitaw ang parehong pakiramdam sa loob niya nang dumating ang kanyang mga kamag-aral. Bati ni Gerald sa ibang kaklase. Gayunpaman, hindi man niya siya pinatawad ng isang sulyap. Pabayaan ang pagbati sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit desperadong naabutan sila ni Stella. Nais niyang tanungin si Marvin tungkol sa kanilang mga plano para sa araw na iyon. Inaasahan niyang maakit niya ang atensyon ni Gerald. Ngunit malinaw, ito ay isang kilos na walang kabuluhan. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ka namin isasama sa ilang kasiyahan? Mayroon kaming mga bagay na dapat gawin. Pumunta ka at mag-enjoy ka. Panipi, malaki rin ang pagbabago ni Marvin. Minsan, naramdaman niyang mas mababa siya at tinatakot tuwing nabunggong niya si Stella. AY746AY. Ang tunog kung saan siya nagsalita ay tunog ng matatag. Mayroong isang sigarilyong nakabitin sa pagitan ng kanyang mga labi sa kanilang paggalaw. Tama iyan. Pumunta magsaya kasama ang iyong mga kaibigan. Ngayon, huwag ka nang magtanong. Panipi, ang iba pang mga tao ay umalingaw-ngaw sa sinabi niya. Ikaw, paano mo ako makakausap ng ganyan? Gerald, ayaw mo ba silang disiplinahin? Pakinggan kung paano nila ako kinakausap. Ngayon, panipi. Sumilip si Stella kay Gerald, na nakatayo sa malapit na may galit na ekspresyon. Saka lamang ikaniling ni Gerald ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon niya. Tama na, Marvin. Huwag tayong mabulok sa bagay na ito. Tama. Oras na para umalis. O sige, Gerald. Tumango agad si Marvin. Pagkatapos nito, sumakay na sila sa sasakyan. Hindi pa nakuha ni Marvin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Sa makatuwid, walang ibang pagpipilian si Gerald kundi ilabas ang kanyang Mercedes-Benz MPV upang isakay ang mga kaibigan sa paligid. Ngunit hindi hahayaan ni Stella na madali silang makawala. Nang makita na pinili pa rin ni Gerald na huwag pansinin siya, tumakbo siya sa kopasahero na upuan at sumakay sa sasakyan na hindi inanyayahan. F***6. Anong ginagawa mo? Naisip ni Gerald sa kanyang sarili, ano ang nangyayari kay Stella? Bakit siya kakaiba kumilos ngayon? Hindi ba niya gusto ang kasiyahan kasama si Fabian at ang iba pa? Bakit niya ako kinakausap bigla? Kudlit. Gayunpaman, hindi ito gaanong nag-abala sa kanya. Matapos ang kampyonato ng taekwondo, ang mga tao sa kanilang klase ay nahahati sa dalawang magkakaibang grupo. Ang unang pangkat ay binubuo ni na Fabian at kanyang mga dating kaibigan at ang iba pa ay sina Gerald at Marvin bilang pinuno. Hindi nito sinabi na kabilang si Stella sa clique ni Fabian.
na lalong nakapagtataka nito nang umakyat siya sa kotse ni Gerald. Gaano ka nakakakuha ng kahihiyan, Stella? Bakit ka sumakay sa kotse? Panipi, tama iyan. Walang kahihiyan kang nakakapit sa aming grupo. Hindi pa ako nakakita ng isang tulad mo. Panipi, si Marvin at ang iba pa ay nagsimula ng hatulan siya. Si Stella ay sumailalim sa maraming kahihiyan sa kanyang pakikipagsapalaran upang makakuha ng mabuting biyaya kasama si Farrell, ngunit ito ang huling dayami. Ang pagkabigo mula sa pagbaba ng kanyang sarili ay patuloy na tuluyang nilamon siya. Mabilis na pamatak ang luha sa kanyang mga mata at hindi nagtagal. Bago niya sinimulang ilabas ang kanyang mga mata, bakit mo ako kinakausap ng ganito? Hindi ba pareho ang pagkakaroon ng kasiyahan kahit saan ako magpunta? Sino ang sinusunod ko? Ano ang masama sa pagsama mo sa akin? May problema ba dyan? Panipi. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Gerald. At Gerald, bakit mo ako hindi pinapansin? Hindi ka man lang tumingin sa akin ng batiin. Kita, nung nakabanggaan namin ang isa't isa sa cafeteria, hindi mo rin ako pinansin. Alam kong hindi kita tinatrato ng maayos noong una kang dumating, ngunit humingi ako ng paumanhin sa iyo, hindi ba? Inaangkin mo pa na mabuti lang. Panipi. Ginawa ko. Natigilan si Gerald. Oo, ginawa mo. Binibigyan mo ako ng malamig na balikat sa nagdaang 2 araw. Hindi mo ako binati, ni hindi man lang ako tinignan. Panipi. Sabi ni Stella. Napakamot sa ulo si Gerald. Siguro nakalimutan ko na ito. Kamakailan lamang, si Gerald ay maraming bagay na bumibigat sa kanyang isipan. Paano niya maaasahan na maaabala siya sa mga walang gaanong bagay? Panipi. Bilang karagdagan, si Stella ay ang uri ng batang babae na nagustuhan ng isang mabuting hamon. Kapag tinutugunan ng ganoong uri ng batang babae, ang pinakamahusay na pamamaraan ay ang pagluwag ng mga renda upang maiikot siya sa huli. Habang hindi mo siya pinansin, mas gusto mo ang atensyon mo. Siyempre, hindi ito gaanong pinag-isipan ni Gerald. Nang makita na lumuha si Stella, nagsimulang umawan ng kaunti si Gerald sa kanya. Pagkatapos ng lahat, wala talagang matigas na damdamin sa pagitan nila. Tumanggaw siya ng bahagya. Ayos lang. Sa tingin ko ayos lang kung sakay ka namin. Kung nais mo, sumama ka sa amin. Panipi. Napahinto bigla si Stella. Mabuti. Maaari akong pumunta at bumili ng inumin para sa inyo. Sabi niya. Si Marvin, na nakaupo sa likurang upuan, ay may form na goosebump sa buong katawan nang mapansin niya kung gaano kabilas nagbago ang ugali ni Stella. Man. Ang kanyang kalooban ay nagbago ng mas mabilis kaysa sa kidlat, kudlid. Nagpatuloy si Gerald para sa kanilang pupuntahan. Sa kabilang panig, parehong nagkasulyapan sina Jasmine at Mindy. Humakbang din sila sa gas pedal at sumunod sa likod ng sasakyan ni Gerald. Gayunpaman, ilang sandali matapos magsimulang gumalaw ang kanilang mga kotse, biglang lumitaw sa paligid ng 8 mga mamahaling kotse sa parehong mga pako at diretso sila patungo sa kotse ni Jasmine. AY747AY. Ang Winterbourne Village ay isang bato ang layo mula sa Howard County. Natagpuan nila ang pamilya na tinukoy ni Mindy para sa kanila na hanapin pagdating sa kanilang patutunguhan. Isang babaeng nasa edad na ang nagbukas ng pintuan para sa kanila. Ang pinaghiwalay niya sa sinumang ibang babae na kaedad niya ay ang mga peklat na nasunog na namintas sa kanyang buong mukha. Tila siya ay takot sa kanilang presensya. Sino ang hinahanap mo? Ang babae ay kitang-kita na natigilan kay Gerald at nang hindi na ipahayag na pagdating ng mga kaibigan. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang maitago ang kanyang mga peklat, marahil ay dahil sa kahihiyan o marahil sa takot na takutin ang mga hindi kilalang tao. Ma'am, masarap makilala kayo. Maaari ko bang malaman kung pinsan mo si Zinnia? Sinabi niya na hiniling niya sa iyo na panatilihin ang isang bagay na espesyal para sa kanya. Narito kami upang kunin ito. Sinabi niya sa amin na mauunawaan mo ito pagkatapos basahin ang liham na ito. Panipi. Naglakad si Jasmine at sinabi habang inaabot sa kanya ang isang sulat. Tiningnan ng babae ang sulat. Pagkatapos ay ninakaw niya ang isang pares na tingin kay Jasmine bago tumanggo bilang sagot.
Napakahusay, naiintindihan ko na. Maaari mong kunin ito, panipi. Inanyayahan ng babae si Gerald at pumasok sa kanyang bahay. Ang item na hiniling sa kanila ni Zinnia na kunin ay isang malaking kahoy na dibdib. Kailangan nila ng hindi bababa sa ilang mga tao upang madala ang bagay na iyon sa paligid. Nang marinig iyon, nagsimulang maghinala si Gerald kung si Zinnia ang kasambahay na hinahanap niya sa lahat ng ito. Tungkol kay Stella, hindi inisip na nandito si Gerald at ang iba pa upang gumawa ng manu-manong paggawa. Hindi naman sila nandito para magsaya. Sa makatuwid, siya ay nasiyahan. Bukod, ang mukha ng babaeng iyon ay medyo nakakatakot. Ilang beses pa niyang sinilip ang mukha ng babae at maya-maya pa ay lumitaw ang mga gansa sa buong balat niya. Nanatili si Stella sa labas ng bahay ng igalaw ni Gerald at iba pa ang mabigat na dibdib. Dahil sa inip, naglakad-lakad siya sa paligid ng bahay. Bigla, napansin ni Stella ang isang convoy ng mga mamahaling kotse na ligid sa pasukan ng baryo. Si Stella ay ang uri ng batang babae na matapang ngunit maingat. Napagtanto niya kung gaano kakaiba ang pagkakaroon ng mga sasakyang ito, dahil napansin niya ang mga kotseng papunta doon. Ngunit hindi siya makakagawa ng anumang conclusion sa ngayon. Mula sa malayo, nakita niya na ang mga kotse ay puno ng mga tao. Pinukaw nito ang kanyang pag-usisa. Dumiretso siya sa bahay. Gerald, maraming sasakyan sa labas. At lahat sila ay puno ng mga tao sa loob. Panipi, sabi ni Stella. Natigilan si Mindy. Pagkatapos nito, tumakbo siya sa labas upang tingnan agad. Jasmine, Gerald, may mali. Tama siya, dumiretso sila para sa atin. Panipi, nag-aalala ng hop up and down si Mindy. Bahagyang nakasimangot si Jasmine. Naging maingat siya. Upang makapaglaro ng ligtas, pinigilan pa niya ang pagdala ng kanyang mga nasasakupan. Kumilos siya na, para bang papunta lang siya kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang masaya at maliit na paglalakbay. Nagulat siya, may isang taong gumagalaw sa bawat galaw nila. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Jasmine ay binilisan. Naguluhan din si Gerald. Man, hindi ko rin dinala ang aking mga nasasakupan. Bakit maraming grupo ng mga tao? Kudlid, Jasmine, ikaw at ang iba ay mabilis na pumunta sa aking silid. Sa sandaling iyon, ang babaeng ang mukha ay may paso ay humawak sa braso ni Jasmine. Inakay niya si Gerald at ang iba pa sa isang silid sa loob ng bahay. Tinaas niya ang isang frame ng kama, inilalantad ang isang nakatagong daanan sa ilalim. Napatingin si Jasmine sa babae na may isang puzzled expression. Sinabi ng babae, ang pinsan ko ay madalas na nanatili sa nakaraan. Palaging may mga taong darating upang hanapin siya, kaya mayroon kaming ganitong uri ng daanan sa pareho naming mga tahanan. Simula nang hiniling ka ng pinsan kong pumunta ka at makipagkita sa akin, alam kong may tiwala ka sa kanya. Sumama ka sa akin. Tumango si Jasmine. Hindi mapigilan ni Gerald na titigan ang babae. Pakiramdam niya ay nakilala niya ang babaeng iyon saan man sa nakaraan, at pamilyar siya, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya lang maalala kung saan niya siya nakilala dati. Wala siyang ideya kung kaninong buntot ang tinadyakan niya sa oras na ito, para sila ay dumiretso para sa kanya. Kaya lang niya tumalon sa daanan kasama ang iba pa. Hindi nagtagal, ang grupo ng mga kalalakihan ay pumasok sa bahay ng babaeng hindi inanyayahan. Malinaw na, dumating sila para kina Jasmine at Mindy. Anong napapanahong ulat na ibinigay mo? Kabanata 748. Napayuko si Gerald sa loob ng masikip na daanan. Sinulyapan niya ang mukha ni Stella. Pinakinggan niya saka ang ingay sa labas. Malinaw, ang mga taong iyon ay hindi susuko sa kanilang paghahanap sa lalong madaling panahon. Binabaligtad nila ang bawat bato sa kanilang paghahanap para sa kanilang mga target. Labis na balisa si Jasmine na napuno ng butil ng malamig na pawis. Ang kanyang noo, walang paraan upang makatakas ito kung hahayaan nilang magpatuloy ang mga bagay ng hindi kumikilos. Si Gerald ay nasa likuran ng pangkat, at si Stella ay nasa tabi lamang ni Gerald. Sa sandaling iyon, gumawa si Gerald ng isang kaakit-akit ngunit siksik na instrumento mula sa kanyang bulsa. Nagulat si Stella nang makita ang instrumentong iyon. Maaari,
Niyang sabihin na ito ay isang bagay na pambihira, isang bagay na hindi mo makuha sa regular na merkado ng consumer. Sumenyas sa kanya si Gerald na manahimik na lang. Pagkatapos nito, pinindot niya ang isang pindutan sa aparato, na malamang na gumawa ng isang signal ng pagkabalisa. Ito, ano ito? Ang bagay ba na ito ang magliligtas sa ating buhay? Panipi, tanong ni Stella na nanlaki ang mga mata. Diniinan ni Gerald ang kanyang ulo at bulong sa tainga, kalimutan mo ang anumang nakita mo. Huwag magluwa ng kalokohan. Panipi, masiglang tumanggaw si Stella, tulad ng pagkaosyoso niya pagdating sa abnormal na pagtingin na aparato. Mas nag-usisa siya sa kahulugan sa likod ni Gerald na gumawa ng pisikal na pakikipag-ugnay sa kanyang ulo, at nanatili sila sa daanan ng halos 10 minuto. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng isang maingay na ingay mula sa kalangitan sa labas. Ano ang ingay nun? Boss, may mali. Napapaligiran kami. Mayroong halos 10 mga helikopter sa itaas sa amin na nagmula sa wala kahit saan. Kung hindi tayo aalis ngayon, magiging huli na. Panipi, di nagtagal ay narinig nila ang mga taong sumisigaw sa labas. Ano? F***sick. Umatras kaagad. Panipi, pagkatapos nito, narinig nila ang ingay ng maraming lalaki na nagmamadaling lumabas ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Malinaw na nagulat siya sa malakas na sinabi ng mga kalalakihan. Inutusan ni Gerald ang mga helikopter na ito bilang mga pampalakas. Totoo ba iyan? Sino nga ba si Gerald? Ganito ba kalakas ang mga mayayaman na bata ngayon? Ngunit inutusan siya ni Gerald na huwag magsalita ng kalokohan. Kaya't hindi naglakas loob si Stella na gumawa ng anumang labis na paghahabol. Hindi nagtagal, unti-unting nawala ang malakas na tunog ng mga helikopter. Ligtas kami ngayon. Fair na. Panipi, sinabi ng babaeng nagtatago sa likuran ni Gerald. Lumabas si Jasmine palabas ng daanan na may gulong ekspresyon. Lumabas din si Gerald mula sa daanan. At ang babaeng may peklat ang huling umalis. Gayunpaman, habang siya ay naglalakad paakyat, siya ay nadapa ng bahagya dahil sa isang bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Kinuha niya ito at sinulyapan ito. Ito ay isang pendant na jade. Naalala niya ngayon, bumaba ito mula sa bulsa ng bata nang ilalabas niya ngayon ang maliit na gadget niya. Ngunit pagkatapos niyang magsipilyo ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng jade pendant, nagsimulang manginig ng hindi mapigil. Ang katawan ng babae, madilim ang daanan na pinagtaguan nila. Ang babaeng iyon ay magagamit lamang ang kanyang pakiramdam ng ugnayan upang madama ang hugis ng pendant. Ito, bigla, nagpatuloy siya sa pangangatol sa takot. Bakit hindi pa lumabas ang babaeng iyon? Panipi, tama iyan. Ma'am, umalis na sila, makalabas ka na. Panipi, sigaw ni Marvin. Lumabas ang babae mula sa daanan. Salamat sa pag-save ng aming mga asno, ma'am. Narito ang isang maliit na regalo ng pagpapahalaga. Huwag mag-alala, iuwi namin si Zinnia kapag nakita namin ang taong hinahanap namin. Panipi, naglagay si Jasmine ng debit card sa desk. Ang password ay kaarawan ni Zinnia. Jasmine, walang oras para talo. Mas mabuti pa umalis tayo ng mabilis. Halos mamatay kami ngayon lang. Ngunit hindi mo nahanap na kakaiba ito. Saan nagmula ang mga helikopter na iyon? At bakit nila tayo ililigtas? Panipi, naguguluhan na sabi ni Mindy. Umiling si Jasmine. Hindi rin ako sigurado. Pag-usapan natin ito. Mamaya pagkaluwas natin. Tayo na, Gerald. Panipi. Parang alam ni Jasmine kung nasaan ang katulong. Bahagyang tumanggaw si Gerald. Inakay niya si Marvin at ang natitira. Palabas ng bahay. Binata, maghintay ka saglit. Tumawag ang babae kay Gerald sa medyo emosyonal na tono bigla. Tuldok. Kabanata 749. Ako, tinuro ni Gerald ang sarili. Nakita ko kung paano ka nakakatawa, binata. Maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Panipi. Inalis ng babae ang kanyang emosyon sa oras. Oo naman, ma'am. Sigurado akong mapapanatili ni Gerald at tulungan ka. Panipi, sabi ni Mindy. Trituhin niya si Gerald na para bang alipin niya talaga. Walang paraan din sa labas nito. Hindi maaring tanggihan ni Gerald ang kahilingan ng babae,
kaya nangako siyang tutulungan siya. Palabas. Pagkaalis nila ay bigla na lang hinawakan ng babae ang magkabilang kamay ni Gerald. Ang bigla niyang kilos ay nagulat kay Gerald. Ma'am, ano ang mali? Tanong agad ni Gerald. Binata, hindi ko alam kung sino ka, ngunit nakikita kong mayroon kang mabait na kaluluwa. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan mo nakuha ang pendant na ito? Panipi. Pagkatapos ay itinaas niya ang jade pendant na kinuha niya mula sa sahig. Walang alinlangan, iyon ang jade pendant na ibinigay sa kanya ni Kate na may pangalan na Madeline na nakaukit dito. Bahagyang natakot si Gerald sa naging emosyonal ng babae. Ngunit sumagot pa rin siya, ito ay sa aking nakababatang kapatid na babae. Ano ang problema, ma'am? Panipi. Tumugon kaagad ang babae, kung gayon dapat siya ang iyong nakababatang kapatid. Buhay pa ba siya? Sabihin mo sakin ang katotohanan. Inalog ng babae ang balikat ni Gerald, marahil ay pinipilit na pilitin ang isang sagot mula sa kanyang bibig. Tumango si Gerald. Bakit oo syempre, nakaiyak agad ang babae. Gaano man katanga ang isang tao, dapat ay napansin niya kung gaano kakaiba ang sitwasyon. Ito ay dahil sa sobrang emosyon ng babaeng iyon. At sa oras na ito na naintindihan ito ni Gerald sa wakas. Bakit niya naramdaman na mukhang pamilyar ang babae nang makilala niya? Siya ngayon lang, mukhang nakilala niya ito sa kung saan man. Naging malinaw sa kanyang isipan ang sagot. Ang ekspresyon ng mukha ng babae ay nagpapaalala sa kanya kay Kate sa kabila ng katotohanang ang dati ay may mga peklat sa buong mukha niya. Maaaring ito ay, ma'am, hindi ka naman pinsan ni Zinnia di ba? Tanong ni Gerald sa kanya. Ako, nagmamadaling pinahid ng babae ang luha niya. Tinago niya ang kanyang emosyon. Ngunit imposibleng maitago silang lahat. Ang pangalan mo ba Madeline ay nakaukit sa pendant na ito? Ikaw, ba si Madeline Fenderson? Panipi. Diretso si Gerald sa paghabol. Fenderson, sino si Madeline Fenderson? Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyon dati. Pinagkamalan mo akong iba. Panipi. Umiling ang babae. Babae lang ako sa isang nayon. Nakatira ako dito mula pagkabata. Pinagkamalan mo akong iba. Panipi. Hindi, sa palagay ko hindi. Hindi ako nagkamali ng maisip kong gaano kakahawig ng Kate. Pareho kayo ng hitsura. Panipi. Puno ng tuwa ang puso ni Gerald. Namuhunan siya ng labis na pagsisikap upang maghanap para sa Madeline sa buong lalawigan ng Salford. Ngunit alam ni Gerald na napakahirap hanapin si Madeline dahil sa kasalukuyang sitwasyon na nahanap niya. Napakaraming iba't ibang mga pangkat ang lumitaw ng bigla. Ngayon ang tanging pahiwatig na humantong sa Madeline ay kasama ang pamilya Fenderson. Nakaharap si Gerald ng isang malaking dilema kung ano ang susunod na dapat niyang gawin. Kabanata 750. At ngayon, ang babaeng kamukhang kamukha ni Kate ay humarap sa kanya. Ang nagpatibay sa kanyang hinala ay ang paningin kung gaano siya nabalisa nang makita niya ang pendant ng jade. Ano pa ang maaaring magpaliwanag ng kanyang kakaibang reaksyon? Sinasabi mo bang ang pangalan niya ay Kate? Talaga bang kamukha niya ako? Panipi. Excited na sabi ng babae. Tama iyan. Binigyan niya ako ng pendant na ito ng jade. Hangad niya na makahanap ng sarili niyang ina na pinaghiwalay niya taon na ang nakakalipas. Palagi na siyang nag-iisa mula noon. Ang kanyang buhay ay puno ng pagdurusa na walang masarap na pagkain o maayos na damit. Lumaki siya sa isang bahay ampunan para sa pag-iyak ng malakas. Panipi, sabi ni Gerald. Nakaiyak na naman ang babae. Habang siya ay umiiyak, bumagsak siya sa isang upuang mahina. Handa ka na ba sa wakas? Ikaw si Zara, di ba? Panipi, tanong ni Gerald. At ang babaeng iyon ay tinakpan ang kanyang mukha ng mga palad. Habang tumango ito, ako ay, pagkatapos nito, tumayo siya kaagad. Hinawakan niya ang mga braso ni Gerald. Nakikiusap ako sayo, mangyaring hayaan mong makilala ko si Kate. Wala akong pakialam kaninong panig ka. Ipinapangako kung sasama ako sa iyo hanggat nakikita ko ang aking sanggol na babae. Panipi, napahikbi si Zara habang nagsasalita. Sa wakas, ang bagay na gumugulo sa kanyang isipan ay sa wakas ay natalo. Natagpuan niya si Zara na ganoon lang.
Auntie Fenderson, huwag kang mag-alala. Hahayaan talaga kita na. Makilala mo si Keita. Dinala ko siya kasama ko sa lalawigan ng Salford, Panipi. Sa totoo lang, nagsasalita si Gerald ng kaligayahan sa sandaling iyon. Natupad niya ang kanyang misyon. Ang pinakamahalagang bagay ay, natagpuan niya sa wakas ang ina ni Keita. Darating din ba si Keita? Nasaan siya? Sabi ni Zora. Siya ay mananatili sa villa kung saan ako nakatira ngayon. Sa sandaling nakilala ni Gerald si Zora, naramdaman niya na kakaiba. Ang pagiging palakaibigan niya sa kanya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tinanong niya, Auntie Fenderson, alam ko na sikat ka sa kagandahan noon. May nangyari ba sa iyo pagkatapos nito? Panipi, hinawakan ni Zora ng bahagya ang mga pisngi niya. Pinag-uusapan mo ba ang tungkol sa aking mukha? Tumango si Gerald. Ako mismo ang Samira. Dapat mong magkaroon ng kamalayan. Kung gaano karaming mga tao ang naghahanap sa akin. Wala akong ibang pagpipilian upang maitago ang aking pagkakakilanlan. Panipi, 20 taon na ang nakalilipas, sinira ko ang aking mukha. Gamit ang aking sariling mga kamay. Mula noon, nanatili ako sa Winterbourne Village sa Salford Province. Palagi akong nakikipagtulungan kay Zinnia ng ganito. Kung may makahanap sa kanya, gagamitin niya ang taktika na ito upang makatakas. Sigurado ako na hindi inisip sa kanila na ang pangit na babaeng ito ang talagang Zara na hinahanap nila. Panipi, kung hindi ko nakita ang jade pendant na ibinagsak mo, sigurado akong hindi ka nagkaroon ng hinala, tama ba ako? Sabi ni Zara. Oo, hindi ko sana iniisip ang tungkol dito. Panipi, noong una, hindi ko mapigilan ng mabuti ang aking emosyon. Nang makita ko ang batang babae na sumama sa iyo. Siya si Jasmine, hindi ba? Anak siya ng aking kuya, hindi ba? Dapat siya ay, noong bata pa siya, lagi ko siyang hawak. Halos mabaigo akong pigilan ang sarili ko sa harap niya ngayon lang. Dahil hindi ko nanais na makilala pa ang sinumang mula sa pamilya Fenderson, iyon ay kahit papaano hanggang sa makuha ko ang pendant ng jade na iniwan ko para sa aking anak na babae. Nawalan ako ng kontrol sa sarili ko noon. Ang aking anak na babae. Namimiss ko siya araw-araw. Ang bawat araw sa aking buhay ay nasa pagdurusa mula sa labis. Kung pagkamiss ko sa kanya, kinamumuhian at sinisi ko ang Diyos ng hindi mabilang na beses. Sa pagiging hindi patas sa akin. Ngunit ngayon, sa wakas ay nagbago. Ang isip ng Diyos. Ang aking anak na babae ay buhay pa rin, at sa wakas ay makikita ko na siya. Panipi, umiyak si Zara habang sinasabi ang mga salitang iyon. Tiyak na naiintindihan ni Gerald ang kanyang emosyon. Nga pala, binata, ano ang pangalan mo? Narinig ko kung paano ka. Tinugunan ni Mindy ngayon lang. Ang pangalan mo ba Gerald? Crawford. Ikaw ba ay kabilang sa pamilyang Crawford na mula sa North Bay? Panipi. Tanong ni Zara. Ako, nagulat si Gerald sa bilis ng pagkuha ng impormasyon ng babaeng ito. Nag-aalangan siyang tumugon sa tanong nito. Dapat ikaw. Alam ko na ikaw ang tumawag sa mga helikopter na iyon. Hindi ba iyon ang satellite device na komunikasyon na pagmamay-ari ng iyong pamilya? Aling henerasyon ng pamilyang Crawford ay kabilang ka? Kilala mo ba si Peter Crawford? Panipi. Nagtanong ng ilang mga katanungan si Zara ng mabilis. Sinuko ni Gerald ang kanyang pagtatangka na panatilihin ang kilos. Mukhang walang lihim na makatakas mula sa babaeng ito. Sinabi niya pagkatapos, hindi ko alam kung aling henerasyon ang kinabibilangan ko sa pamilyang Crawford. Hindi ko pa naririnig ang tungkol kay Peter Crawford din. Ngunit alam ko na mayroong isang tao mula sa pamilya Crawford na nais na makilala ka. Tita Fenderson, mayroong isang kondisyon na dapat mong matupad. Pagkatapos kong muling makasama ka kay Keita, dapat sumama ka sa akin kahit anuman. Panipi. Ikaw ay kabilang sa pamilya Crawford pagkatapos ng lahat. Naiintindihan ko, Gerald. Sasamahan kita pagkatapos kong makilala ang aking anak na babae. May kamalayan ako na lumitaw ang sama ng loob dahil sa tayong dalawa noon. Marahil oras na rin sa wakas upang malutas natin ang hindi pagkakaunawaan, hindi. Panipi, hinawakan ni Zara ang ulo ni Gerald tulad ng pagtapik sa kanyang anak. Pagkatapos nito, sinabi niya,
Ngunit Gerald, mayroon din akong sariling kondisyon. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang mayroon ka sa pamangkin kong si Jasmine. Ngunit nais kong aipangako mo sa akin na hindi mo ilalantad sa publiko ang aking pagkakakilanlan lalo na sa pamilyang Fenderson. Okay lang ba yun? Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.